Isang maganda, masaya at pinagpalang araw po sa lahat and welcome. Ako po ay nagagalak na sa pagkakataong ito ay makasama ko po kayo sa pagbabahagi ng makapangyarihang salita ng Diyos mula sa aklat ng Mateo chapter 6 verse 33. Atin pong basahin ng sabay-sabay sa Tagalog, NIV version. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay ipagkakaloob sa inyo. At muli, Matthew 6:33 NIV version, But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Bago po tayo dumako sa tatlong puntos, ano nga ba ang seeking God's kingdom and seeking His righteousness? Seeking God's kingdom o paghahanap ng kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay ang pamamahala at paghahari ng Diyos sa ating buhay. Seeking God's kingdom ay nangangahulugang mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Bigyan ng halaga ang mga bagay na kanyang pinahahalagahan. Ito rin ay tungkol sa pagpapalaganap ng ebanghelyo at pamumuhay ayon sa kanyang layunin sa atin, higit sa ating personal na ambisyon o makamundong alalahanin. Seeking His righteousness o ang paghahanap ng kanyang katuwiran. Seeking His righteousness ay tumutukoy sa pamumuhay ng naaayon sa mga utos ng Diyos sa paraang matuwid at makatarungan. Nangangahulugan ito ng pagsunod sa mga pamantayan ng Diyos, hindi ng ating sariling nais o sa pamantayan ng lipunan. Seeking God's righteousness ay pagpapakita ng kanyang kabanalan sa ating pang-araw-araw na buhay. At ngayong nauunawaan na natin ang kahulugan ng seeking God's kingdom and seeking righteousness, tayo'y dumako na sa ating unang punto. Prioritizing God's kingdom. Ano ba ang kahalagahan nito? Bakit kailangang isaalang-alang natin palagi ang kaharian ng Diyos ng higit sa lahat? Prioritizing God's kingdom is a powerful reminder of where our true priorities should lie. It calls us to shift our focus from temporary worldly pursuits to eternal spiritual values that align with God's will. Seeking first God's kingdom ay hindi lang tungkol sa paglalagay sa Kanya sa unahan kung kailan ito convenient sa atin, kung hindi sa paggawa ng Kanyang kalooban, Kanyang mga plano at Kanyang mga naisin bilang sentro ng ating buhay. Kapag binibigyan natin ng prioridad ang Kanyang kaharian, ini-align natin ang ating mga puso sa Kanya at nagiging isang mabuting halimbawa tayo at tagasunod ng Diyos. Seeking first God's kingdom ay nangangahulugang mamuhay ng may pangmatagalang pananaw. Binibigyan tayo nito ng paalala na ang buhay ay hindi tungkol sa pangsariling kapakinabangan o pansamantalang tagumpay, kundi tungkol sa pamumuhay ayon sa layunin ng Diyos. Kapag nakatuon tayo sa kanyang kaharian, lahat ng iba pang bagay ay nagiging tama at nasa tamang ayos. Ngunit may tanong sa ating isipan, Panginoon, sa paanong paraan ko ito magagawa? Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, which lead us to point number 2. Always pray with the kingdom mindset. Let's pray that may our way of thinking and living always be aligned with God's ways. Let us pray that may we always see the world from God's perspective, focusing on His purpose rather than our personal gain or worldly success. Sa halip na sundin ang mga pansariling ambisyon, hangarin nating parangalan ang Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay. Maging ito man ay sa ating mga relasyon, trabaho, at pati sa mga araw-araw na pagpili o desisyon. When we seek God's kingdom, nauunawaan natin na ang ating buhay ay hindi na sa atin. Ito ay sa Diyos.
Ang ating misyon dito sa lupa ay upang dalhin ang iba sa kanyang kaharian, ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan at mamuhay ng ayon sa kanyang katuwiran. As believers of God, we are not called to live for ourselves alone. We are called to engage others in the mission of God's kingdom. Kaya naman po sa ikatatlong punto, let's engage others in the kingdom mission. Patuloy tayong mag-anyaya sa iba upang maranasan din nila ang nakakapagpabagong kapangyarihan ni Jesus at matulungan silang matuklasan ang kanilang layunin sa plano ng Panginoon. Ang misyon ng kaharian ay hindi lang tungkol sa pagsasalita o pagbabahagi ng ebanghelyo. Ito ay sumasalamin din sa pamumuhay alinsunod sa mga aral tungkol sa kaharian ng Diyos. Maraming paraan para anyayahan ng ating kapamilya, katrabaho, kaibigan o mga tao sa ating komunidad. Ilan lamang sa mga halimbawa ay ang pagiging halimbawa natin, tayo mismo, leading by example, living a life that reflects God's love, values, kindness, and mercy. Sariling patotoo. Ang iyong personal na patotoo ay makapangyarihan at maaaring mag-anyaya sa iba na maging bahagi ng gawain ng Diyos at maranasan ang kanyang kaharian sa kanilang sariling buhay. Mag-imbita tayo na makibahagi sa mga partikular na gawain or ministries na nagpapalaganap ng kaharian ng Diyos, tulad ng mga outreach program, pagtulong, volunteerism sa mga gawain sa simbahan, o pagsuporta sa mga misyon. Let's encourage one another in prayer and spiritual growth. Manalangin at ipanalangin ng bawat isa para sa gabay ng Diyos at para mas lumalim ang kanilang relasyon sa Panginoon. Maghikayat na dumalo sa mga church services, Bible studies, o mga small group gatherings kung saan matututo sila tungkol sa kaharian ng Diyos na may mainit at masayang pagtanggap sa kanila. Tulungan natin sila na higit na maunawaan ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng discipleship o mentoring, teaching them and equipping them. At higit sa lahat, let's always inspire them through the words of God. Remind them of the call to participate in God's work. Sabi nga sa Matthew 28:19-20, "Therefore, go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age." Tunay po ang pangako ng Diyos. At ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. And all these things shall be added unto you. Siya ang tutugon at alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Ito ay hindi nangangahulugang ang lahat ng ating nais ay ibibigay niya sa atin, kundi ibig sabihin ay magbibigay ang Diyos ng mga bagay na talagang kailangan nating matupad ang kanyang mga layunin sa ating buhay. Ito ay isang patunay na ang Diyos ay tapat na magbibigay para sa kanyang mga anak kapag inuuna natin ang kanyang kalooban. Yan po. Let's close po in prayer. Lord God, Lord Jesus, Heavenly Father, thank you for reminding us today about the importance of seeking your kingdom first. Help us to prioritize your will over all else and to live in such a way that reflects your love and righteousness. We pray for the strength and courage to invite others into the work you are doing and to live with a kingdom mindset each day. In Jesus' name, amen and amen. And muli po, maraming salamat. Let's continue to seek God's kingdom and seek His righteousness. God bless po!